May mga tunog ng pulis ang dumadating at may isang babae na madumi ang kanyang mga damit, may hawak na pamalo at siya ay hingal na hingal. Nakita niya sa di kalayuan ang mga pulis at siya ay umatras. May isang babae na papasok sa isang bahay at pagpasok niya sa pinto may nagkuha sa kanya ng picture. Sinabi ng lalaki ay, "Hey Char," at may dalang white roses si Char. Siya ay nagkuha ng picture ulit, naglakad na papasok si Charlotte at sumunod si Tom sa kanya, nilapat niya ang kanyang gamit at hinalikan siya ni Tom sa balikat. Sinabi ni Charlotte na, "I need to take a shower," at bago iyon nilagay niya ang kanyang dalang bulaklak sa isang vase at sila ay nag-dinner ni Tom ng magkasama. At nang sila ay matapos na kumain, si Charlotte ay nakatingin at nakatayo sa bintana. Tinawag siya ni Tom at biglang sinabi ni Charlotte na, "Tom, I'm leaving you," at na-curious naman si Tom at bigla siyang tumawa at seryoso si Charlotte sa sinabi niya. Biglang nagalit si Tom at binasag niya ang vase, inihagis ito at sumigaw siya kay Charlotte. Biglang nanahimik silang dalawa at sinabi ni Tom na, "Let's talk tomorrow when you're calm down," at ito ay umalis na. Kinabukasan si Charlotte ay naglalakad ng may dalang mga malita at siya ay umupo at siya ay may tinawagan at hindi ito sinagot. Siya ay umalis pumunta sa kanyang kaibigan, kumatok at pinagbuksan siya ng isang babae. Sinabi na wala dito ang hinahanap niya, sinaraduhan siya ng pinto. Umalis ulit si Charlotte at naabutan siya ng ulan, habang siya ay nakatayo isang lalaki ang nagkuha sa kanya ng litrato, at isang kotse ang huminto sa kanya. Ito ay si Tom at bumaba ang driver. Kinuha ang kanyang mga gamit at siya ay pinasakay sa kotse. Nang nasa bahay na sila si Charlotte ay nakaupo sa kama at pumasok si Tom, binuksan ang kanyang malita. Ibinuhos ang laman nito at nagtanong siya kay Charlotte. Nang pumunta si Charlotte sa kusina ay tinignan niya ang laptop na pinapatingin sa kanya ni Tom, bigla siyang umiyak at dumating si Tom, umupo sa tabi niya, kinausap si Charlotte. Sinabi ni Tom sa kanya na, "I will change but I don't want to lose you," at sila ay nag-usap tungkol sa kanilang relasyon at si Tom ay umalis na. Kinabukasan may nakita siyang papel na nakadikit. Kinuha niya ito at pagkabukas niya ng kanyang deserve ay may naalala siya na may isang lalaki. Si Charlotte na nag-uusap at gustong umalis ng magkasama at may dalang puting rosas ang lalaki at sila ay naghalikan. Pumunta si Charlotte sa isang store ng mga gowns at andun din ang lalaking kumuha ng litrato sa kanya, nakita siya ni Charlotte. Umalis na si Charlotte at pumunta sa isang resto at nakipagkita siya sa nanay ni Tom. Sila ay nag-usap nag-order ng wine ang nanay ni Tom, sinabi niya na inumin ito ni Charlotte. Ininom niya ito at isinuka niya din ito. Habang papalakad si Charlotte ay siya ay nahihilo at naaalala niya ang nangyari sa kanila ni Evan, at bigla siyang nakaupo. Umiyak ng malakas at may lumapit sa kanya na stranger. Tinanong siya kung ayos lang ba siya at bigla na siyang umalis at tinawagan niya si Evan. Pumunta siya sa opisina ni Tom at sila ay nag-usap. Sinabi niya na feeling niya na may sumusunod na naman sa kanya. Sila ay pumasok sa office ni Tom. Sinabi niya na, "You're right. You weren't there in the morning, so I tracked your phone," at inamin ni Tom na pinapasundan niya si Charlotte at nagalit ito. Nagalit din si Tom at niyaya siya ni Tom na mag-dinner sa weekends at kinis niya ito sa forehead. Isang sasakyang ang papasok sa isang malaking bahay. Ito ay sasakyan nila Tom at Charlotte. Sila ay naglalakad-lakad nang may marinig silang gunshot. Sinabi ni Tom na siya si Stephen at sila ay naglakad-lakad. Nang biglang naghawak kamay at nang huminto sila ay kinuhaan ng litrato ni Tom si Charlotte. Sila din ay nag-selfie at sa di kalayuan ay pinagmamasdan sila ni Stephen at ng isang babae. Kinagabihan sila ay nag-dinner ni Tom ng magkasama at may binigay na regalo si Charlotte kay Tom, agad naman niya itong binuksan at nang matuwa siya na ito ay pregnancy test. Lumapit siya kay Charlotte at niyakap niya ito at sila ay naghalikan. Itinanong ni Tom kung sa kanya ba talaga ang dinadala nitong anak. Sinabi ni Charlotte na, "Of course I will test it if you want," at sila ay naghalikan ulit at itinanghal ni Tom ang kanyang panty at pinaupo sa lamesa at sila ay nag-sex. Pagkatapos ay nag-toothbrush si Charlotte at siya ay nahihilo. Sinabi ni Tom na, "Are you okay?" Sabi naman ni Charlotte, "I feel faint," at ito ay nahimatay. Kinabukasan ay paggising niya katabi si Ewan at ito ay panaginip lang pala at bigla siyang nagising. Siya ay dahan-daang tumayo at kinuha ang kanyang laptop.
Pumunta siya sa banyo at nag-search siya ng pangalan ni Evan. At biglang bumukas ang pinto, si Tom ito at tinanong niya if anong ginagawa ni Charlotte, nagpalusot ito at umalis na si Tom. Kinabukasan habang sila ay kumakain, sinabi ng katulong na kailangan niyang ito'y na kumain ng crackers at sila ay nag-usap-usap na. Umalis na si Charlotte at kasama niya si Stephen, sila ay naglakad-lakad sa garden. Nagkwento ito tungkol sa bahay nang biglang nakaupo si Charlotte dahil siya ay nahihilo. Tinanong ni Stephen kung okay lang ba siya at umalis si Stephen para kumuha ng maiinom. Si Charlotte ay dali-daling nag-cellphone, tinawagan niya si Rebecca na kapatid ni Evan. Nagtanong siya tungkol dito, sinabi niya na may relationship sila. Sinabi ni Rebecca na makipagkita sa kanya bukas ng 5 PM at ibinaba na ni Charlotte ang cellphone. Kinabukasan ng nasa coffee shop na siya kung saan sila magkikita ni Rebecca at siya ay nakaupo na sa may bench, isang lalaki din ang nakaupo sa kabilang bench. Tinititigan siya at umalis na ito dahil nandyan na ang mga kaibigan nito, biglang dumating ito si Rebecca at sila ay umalis. Naglakad-lakad at sinabi ni Rebecca na dito niya huling nakita si Evan 2 weeks ago, nag-usap sila tungkol kay Evan at nabanggit ni Charlotte ang babaeng nasa kanyang apartment sa Hanky. Sinabi ni Rebecca na hindi siya doon nakatira. Sinabi ni Charlotte na doon sila nag-meet palagi at nagyaya. Si Rebecca napuntahan ang lugar at sinabi ni Charlotte na, "I can't now." Nasa kotse na si Charlotte pauwi at nang nasa bahay na siya, sila ay kumakain ng dinner. Sinabi ni Tom na dapat sinasagot niya ang kanyang tawag. Sinabi ni Charlotte na nasa shop siya at biglang pinalo ni Tom ang lamesa at sinabing, "Don't fucking lie to me." At nagulat si Charlotte at alam ni Tom kung saan siya nagpunta. Umalis na ito at pinigilan siya ni Charlotte, nag-sorry ito at naghalikan sila ay nag-shower at nag-sex. Kinabukasan nagising si Charlotte na wala si Tom sa kanyang tabi at tumingin siya sa salamin at may nakita siyang mga pasa sa kanyang katawan at bago siya umalis iniwan niya ang kanyang cellphone. Nang biglang pumasok ng pinto si Tom at may dalang regalo sa kanya, ito ay picture nilang dalawa at inilagay ito ni Charlotte sa cabinet at idinisplay, sinundo ni Tom ang kanyang mother. Sila ay nag-tea at nag-usap. Nang biglang natapon ng nanay ni Tom ang tea. Nagmamadali itong panasan at nakita niya ang picture na nakadisplay at bigla siyang kinabahan. Si Charlotte naman ay nakatanggap ng text mula kay Rebecca, nagpaalam si Charlotte na kailangan niya na umalis upang makabili ng bagong damit at dress ngayong gabi. Umalis na si Charlotte at iniwan niya ang kanyang cellphone sa sasakyan. Nagkita na sila ni Rebecca at pumunta sila sa apartment ni Evan. Kumatok sila at bumungad ulit ang parehong babae at nang biglang may paparating, nagtago sila Rebecca at Charlotte, pumasok si Troy sa apartment at pinapasok siya ng babae. Pumasok din sila Charlotte at Rebecca ng patago at habang nag-uusap sila Paula at Troy tungkol sa naghahanap kay Evan ay biglang kinakabahan si Troy at dali-dali niyang hinanap ang mga pictures. Sinira ito at nakikinig sa kanila sila Rebecca at Charlotte. Si Troy ay may bubuksan na box at ito ay nakapadlock, dali-dali siyang lumabas upang kuhanin ang susi nang biglang nagpakita sila Rebecca at Charlotte sa bintana, nakiusap na pakinggan sila ni Paula. Sinabi ni Paula na, "He's involved in something," at binuksan ni Paula ang box na nakapadlock gamit ang martilyo at ito ay nabuksan. Sinabi ni Charlotte na, "That's Isidore's," nang biglang may kumatok. Sinabi sa kanila na kailangan nilang magtago. At nang binuksan ni Paula ang pinto ay siya ay nagulat. Dali siyang umakyat at siya ay sinakal ng di kilalang lalaki at nang gustong abutin ni Paula ang martilyo ay pinigilan siya at siya ay pinukpok ng martilyo ng lalaki habang sila Rebecca at Charlotte ay nakatago sa ilalim ng kama at tumalsik sa kanila ang dugo. Nang umalis na ang lalaki ay lumabas na sila sa kanilang tinataguan at tinignan nila si Paula. Dali-daling kinuha ni Charlotte ang mga litratong sinira, sila ay tumakbo papalabas. Sinabi ni Charlotte na ang necklace na iyon ay ang binili niya sa kanyang mother-in-law at siya si net up lamang. Si Evan ay binayaran upang may mangyari sa kanila ni Evan at si Rebecca ay galit na galit. Kinagabihan at nag-celebrate si Tom nang biglang dumating si Charlotte. Sinabi ni Charlotte na, "I need you to talk to me now," at dumating ang kanyang mother-in-law. Sila ay nag-usap-usap kasama ng mga kakampani ni Tom. Nag-excuse si Charlotte na mag-CR at sanara niya ang pinto.
may narinig siyang pumasok ng CR at ito ay ang kanyang mother-in-law. Sinabi ni Charlotte sa kanya na someone following me, at sinabi ng kanyang mother-in-law, "What are you tallying about?" At sabi ni Charlotte na kapag kasama niya siya ay may sumusunod sa kanya. Sinabi ng kanyang mother-in-law na hindi niya siya pinapasundan at biglang nahilo si Charlotte at ito ay nahimatay. Nagpakita na naman si Evan sa kanyang panaginip na katabi niya ito at may dugo sa ulo at paggising niya ay may tinawagan siya. Pagkababa niya ay may nakita siyang sulat galing kay Tom at uminom siya ng gamot, tinawagan niya si Rebecca at sila ay magkikita. Ang mother-in-law naman ni Charlotte ay pumunta kung saan nag-dinner sila Tom at Charlotte sa mansion. Sinabi niya katulong na may nakalimutan ito. Pumasok siya sa isang kwarto at may hinahanap siya at di niya ito makita. Nagkita sina Charlotte at Rebecca sa bahay nito at napagbuo-buo na ni Rebecca ang mga pictures na nakuha nila sa apartment at nagtataka sila bakit binabayaran si Evan para lang kay Charlotte. Nagtago ang mother ni Tom sa cabinet dahil dumating ito at may hinahanap din sa cabinet. Habang sila Charlotte at Rebecca ay patuloy na nagbubuo ng mga litrato, nalaman ni Charlotte na kinukuhanan sila ng litrato ni Evan habang sila ay nasa kama. At biglang lumabas ng cabinet ang mother ni Tom, sinabi na, "What are you doing in there?" At biglang tumawa si Tom, kinuha ni mother ni Tom ang mga litrato at tinignan ito. Sila ay nag-usap nang biglang sinampal siya ng kanyang ina at sinakal ni Tom ang kanyang mother at ito ay galit na galit. Sinabi ng kanyang mother na, "You are my din," hanggang ang kanyang nanay ay hindi na makahinga at tinawag niya si Tanner at humingi ng tulong. Sina Rebecca naman at Charlotte ay nabuo na ang mga litrato at sinabi ni Rebecca na, "I can't do this anymore and you should go," at biglang tumawag si Tom kay Charlotte at sila ay nasa hospital. Kinabukasan pumunta sila sa mansyon upang malaman nila kung ano ang kanilang mga nakuhang mana dahil si Isadora na nanay ni Tom ay pumanaw na. Sinabi ng lawyer na iniwan lahat kay Charlotte lahat ng kayamanan at pagkalabas ni Charlotte ay nagalit si Tom sa lawyer at ito ay sumigaw. Pumunta si Charlotte sa kwarto at pagkasilip niya sa bintana ay may nakita siyang lalaking naglalakad. Tinawagan niya si Rebecca at sinabi ang nangyari kay Isadora at ang mana niya. Pagkababa niya ay nakita niya si Tanner at si Tom na nag-uusap at alam ni Tanner lahat. Umalis si Tom sa isang room at sinundan siya ni Charlotte at sila ay nag-usap habang nag-aayos si Tom ng gamit. May nakita si Tom na bedsheet at sinabi niya kay Charlotte na sunugin ito nang biglang sinampal niya si Charlotte at sumigaw ito. Nag-sorry siya kay Charlotte. Sinabi ni Charlotte na hindi siya makakabuti para sa kanyang anak, siya ay aalis na at pinigilan siya ni Tom at umalis na si Charlotte. Kinabukasan ay gising na si Charlotte at dala niya ang kanyang mga gamit, sinalubong siya ni Tom at pinaghanda niya ito ng breakfast, nag-sorry ito at sila ay nag-usap. Pagkatapos nila kumain ay naglakad-lakad sila sa garden at itinuturo ni Tom kung saan siya madalas pumunta at maglaro. Kinagabihan ay may binigay na regalo si Tom kay Charlotte at ito ay necklace, ito yung nakita nila nung nasa apartment sila pumunta. Nagpatugtog si Tom ng music at nagsayaw sila ni Charlotte nang biglang nahilo si Charlotte at nanghingi si Charlotte ng water. Kumuha naman si Tom at nang tumayo si Charlotte upang tumawag sa telepono ay dumating si Tom, sinabi niya na, "I think I gonna be sick," at siya pumunta sa banyo at tinanggal niya ang kwintas. Inihagis niya ito at biglang kumatok si Tom at gustong pumasok. Sinabi ni Charlotte na okay lang siya at pinakuha niya si Tom ng crackers at umalis na ito. Dali-daling lumabas si Charlotte at pumunta siya sa kwarto ni Tom at binuksan niya ang laptop nito, tinignan ang mga pictures. At naghanap siya sa mga drawer nito, pumunta siya sa kabilang kwarto at naghanap din ito at may nakita siyang susi, lumabas siya at pumunta sa isang kwarto M. Binuksan niya ito at may nakita siyang madaming pictures nila na nakasabit, nagtingin-tingin pa siya at may nakita siyang lalaki, ito ay si Tom at nagmura si Charlotte. Sinabi niya na nasaan si Evan at tinanong ni Charlotte kung pinatay niya ba ito. Biglang may kumatok at binuksan ni Tom ang pinto, may isang lalaki at ito ay si Evan at hinahanap niya si Charlotte. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay hinailan niya sa loob si Evan at si Tom ay kumuha ng patalim. Sila ay nag-away at napatay ni Tom si Evan at nang sinabi niya lahat ng yun kay Charlotte ay sinaktan siya ni Charlotte, tumakbo ito papalabas at pinigilan niya ito. Inihampas sa sahig at nawalan ng malay.
Si Tom ay naghukay ng libingan ni Charlotte at si Tom ay inilibing si Charlotte nang biglang nagising si Charlotte at patuloy pa din si Tom sa paglalagay ng lupa. Sinabi ni Charlotte na gusto niya lang na maging malaya at bumaba si Tom sa lupa kung nasaan si Charlotte at biglang hinampas ni Charlotte si Tom, ito ay nawalan ng malay. Umakyat si Charlotte ng hingal at biglang dumating na ang mga pulis at nang papaalis na si Charlotte ay nagising si Tom at hahampasin niya sana si Charlotte nang siya ay binaril ni Stephen. Sinabi ng pulis na ibaba ang baril ay ibinaba niya ito at nailigtas si Charlotte. Makalipas ang ilang buwan, nanganak na si Charlotte sa kanilang anak ni Tom at si Charlotte ay nagtratrabaho na. Tumawag si Rebecca sa kanya at sila ay nag-usap tungkol kay Troy na tumetakas pa din at hindi mahanap. Pumunta si Charlotte kay Tanner at sila ay nag-usap tungkol sa kapatid nitong babae. At sa mga totoong nangyari kay Isidora at kay Tom noon. Sinabi din ni Tanner ang tungkol kay Evan na nakita niya itong patayin ni Tom ngunit at nailigtas niya ito at siya ay nasa bahay ni Tanner. Nagpapagaling at nagkita sila ni Charlotte at sila ay masaya na makita ang isa't isa. Dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.